Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat, church. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. At salamat sa mga kumakain po ngayong tanghali. Tuloy-tuloy lang po sa pagkain physical. At the same time, tuloy-tuloy lang din po sa pag-tune in po sa ating programa, which is our spiritual food. Amen. At kasama ko po muli si Ma'am Marnelly at ganoon din po si Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, magandang tanghali po sa inyo. At of course, sa ating pong mga operators na naandyan po na patuloy na umaalalay upang magkaroon po tayo ng organisadong pag-ere sa ating pong programa. Sir John Kilayco, andyan din po si Brother Rumir at si Brother Vince. Maraming salamat sa inyong paggabay po sa amin. Okay? And then ganoon po, of course, sa ating pong mahal na pastor, Pastor Hill Lorena. Magandang tanghali po. And of course, sa mga kasama po ng ating mahal na pastor na sa kasalukuyan po ay buwabiyahe po papunta po ng Bicol. Please mga kapatid, please do include them in your prayers for their safe travel. At tawa ay tunay nga po na ma-accomplish ang purpose ng kanila pong pagpunta po doon sa nalalapit po na revival. Bukas po ang revival po doon po sa Bicol under the leadership of Pastor Noli Advincula. Kaya pag-pray po natin na maging matagumpay po yung pag-iingat ng Panginoon, lahat provision, ipagkalob po sa kanila ng Panginoon. And of course, kay Sir Maki, kasama din po nila dyan. Amen. At muli po, ay magandang tanghali po sa ating lahat, South Border family, sa lahat po ng Kananayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ngayong araw po na ito, today is Tuesday, and Tuesday ay palagi pong para po sa inyo. Kayo po ang bida ngayon. Okay po, and of course, ay nandito po si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, at nais ko po na sila po ay bumati po sa inyo. Andiyan po si Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, good morning po, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa lahat. Amen po, amen. Tanghali amen na po, sir. At aming pasasalamat muli na nakasama namin kayo ngayon. At nandito kami, pagpapala ng Panginoon talaga namang every Tuesday. This is our special day. Hello mga mothers, nakita ko na si Ma'am Marie Chris, Malabay, Marciano. Naku, baka hanggang Malabay lang. Delikado tayo. Delikado yun. Noon pang panahon yan. Si Ma'am Joy Rico, nakita ko na rin dyan. Ay, naku. Sinasabi dito na totoo na nga yata na kapag may buntis, sineswerte. What? May sinuswerte ba, Ma'am? Ma'am Linda Quiñones, salamat po sa napakasarap na lumpiang... Ay, oo nga pala. Diba? Ma'am Maisel, baba ka din. Ma'am Linda, salamat po. Akala ko yung buntis lang. Pambihira sa bagay. Mukha na rin naman tayo. Yung binigay ata ni Ma'am Maisel, Ma'am Linda, kay Ma'am Cynthia, yung pinaabot nyo po. Hinawa kay na Ma'am Cynthia yung tiyan niya. Oo, sabi ko. Parang hindi para sa akin. Pero talaga, walang mala, swerte lang. Amen. Thank you po, Ma'am Linda. Ako po nakinabang. Hindi, grabe. Marami nakinabang dyan. Amen. Kahit po hindi kami buntis, tumatanggap pa rin po kami. Si Ma'am Blessy. Ito, marami na dito. po. Si Ma'am Imelda Salinas. Hello si po, Ma'am Tang Belmonte. Si Ma'am Tang Belmonte. Nandito na rin po. Si Ma'am Joy Agnes. Marami pa po. Ma'am Sheila. Ma'am Sheila Haramilio. Itong ating tatay, Sir Andy. Hello, Yo. Sir Andy. Si Sir Andy, lahat sinusubaybayan ni Sir Andy. Sir Andy. Amen po. Dapat maging isa na rin yan sa mga co-host ng ating programa. Talagang para na rin siyang co-host dahil lagi siya pong nagbibigay din ng comment. Ayan. At saka sa aking esposo, parang hindi pa siya naka-online na on the way to Bicol. Ingat kayo. Pastor Hill, hello po. Amen. At sa lahat nakikinig na ngayong tanghaling ito, maraming pong salamat. Sana'y maging pagpapala ang ating programa sa inyo at keep on giving your comments at nababasa po namin yan dito ngayon sa aming harapan. Kahit pala hindi na tayo ngayon, wala tayong monitor dito Meron tayo dito ngayon sa harapan. At i-share nyo po ito kung hindi lang tayo ang makatanggap ng ang pagpapalang ito. At magbigay po kayo ng comment. Si Ma'am Ami. Hello po, Ma'am Ami. Okay po.
Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At by the way, gaya po ng binagit ni Ma'am Cynthia, Ma'am Linda, maraming salamat po sa blessing na inyo pong i-share po sa amin. Okay po. And kasama po natin ngayong tanghali. Of course, hindi mawawala si Ma'am Marnelly Dolor. Ma'am Marnelly, good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Sir RG and Ma'am Cynthia. And sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng The Baptist Lounge. Amen. Maayong udto kay Ma'am Imelda dyan sa Davao City na walang sawang nanonood at nagbibigay review. Talaga naman to si Ate Imelda. Thank you so much for always watching our show and nakakataba ng puso na sinasabi mo na nagiging blessing ito sa'yo. Continue to give your comments po. Ayan. Sir Rick Belmonte, good afternoon po sa inyo, Pastor. And thank you also for joining us this afternoon. And si Bing nanonood dyan sa kapitbahay natin kahit na hindi pa siya mami, hindi pa siya nag-aasawa lagi siyang nanonood. Mayong udto kanimo din ha, Bing. Preparing ka na ba, Bing? Hindi pa daw nagpo-post siya, sabi niya wala pa siyang boyfriend. Sabi ko wag ka muna mag-boyfriend, maghanap ka muna ng trabaho. Mag-a-apply pa siya sa Navy. Opo. Hindi naman po. Naging kaibigan lang po natin. And also, hello din po kay Ma'am Jovi. Ayan, nanonood si Ma'am Jovi. At sa lahat ng graduating students ng Yun, PSS. amen. Good afternoon sa inyong lahat. And special shout out to Sir Dumenden kahapon na walang sawang nagturo sa amin. Kahit umulan, bumagyo doon sa Tarlac. Thank you po. And sa kanyang asawa at mga anak na sinamahan siya doon. Thank you so much. At syempre kay Sir Conrad sa pag-drive sa coaster. Thank you Lord for keeping us safe. Sa lahat po ng mga nag-pray para sa aming lahat, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. And ilang araw na lang ay talagang magmamarcha na kami. Please continue to pray na maayos namin yung aming mga dapat gawin. Especially yung marching and yung mga iba pang mga seremonyas na gagawin during the graduation. Ayan. Huwag po kayong aalis ha. Diyan lang kayo kasi marami po tayong pag-uusapan para sa mga kananayan. At syempre, i-share nyo po ang link. Ayan. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Andiyan po kasama na po natin si Pastor Ian Juarez. Amen. Andiyan po. At nandiyan din po si Ma'am Vivian Tandoy. Amen. Ang asawa po ng ating missionary po doon sa ano po. Sino po? Yan, nandiyan na rin po si Yon, amen po from San Fabian. Amen po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, gaya po na nabagit ni Ma'am Marnelly, ay malapit na po ang graduation. This coming 9 and 10 po ng June ay gagraduate na po ang mga umaasang gagraduate na 4th year student. Ako nga hinahanap ko nga yung grades ko kasi may nag-post na ng grade ng 3rd year. Gusto sabihin, wala pang pumapasok na grades, pumasa kaya kami. Hindi pa sure. Pagka hindi kayo kinausap ng teacher, ng admin, walang PM sa inyo, magpasalamat kayo. Okay, hinahanap ko yung grado ko sir sa email. Amen. Okay po. Kaya salamat na lamang mga kapatid na meron tayong institution na kung saan ay patuloy na nag-i-educate sa atin pong mga estudyante at kung paano magagamit ng Panginoon. Kasi yung desire, lahat halos may desire. Pero kung paano kagagamitin ng Panginoon, ibang usapan yun. Kailangan talaga ng education talaga nun. Amen. Okay. Sir, batiin lang natin, may mga mothers down na nanonood. Nandiyan po si Ma'am Marie Chris Malabay, si Ma'am Glenda Pasaway, Pasaway ba yung tawag dyan? Pasaway, yan. Josephine Marciano. Opo, ibali po yung mga mothers ng church sa Batangas, Laurel. Good afternoon. Amen. Parang ini-imagine ko, nagkakaping barako sila habang nanonood. Baka naman. Alay, magandang tanghali sa inyo. Yung barakong iyan ay kasarap. Ako yung nagpapasalamat po na Sir Ian po ay pinadala po doon at doon po ako talaga lumaki, doon talaga ako namulat. At by the grace of God, ang Diyos ay nagdala ng minsahero po doon para maabot yung mga kababayan natin doon. Sa Libiste po, lugar ko, ay talagang naaabot na po ni Sir Ian. Marami na pong nakakasama po doon. Amen. In fact, before silang malipat sa kanilang pinagtitipunan po ngayon, doon po sila nagtipon sa Libiste,
Batangas. Wow. Yan, Laurel, Batangas. Kaya Sir Ian, maraming salamat sa inyo pong pangangalaga sa atin pong mga kapatiran po dyan. Amen. Amen. Okay po, nais ko pong batiin din ang aking pinakamamahal na asawa. Baka hindi ako makakyat dito mamaya. Oo nga eh. Ma'am Hazel, kanina ko pa- Tagulabong Landicho, mahal, magandang tanghali sa iyo. Yan, marami po tayong makasama po dito ng mga kananayan. Pastor Dex. andyan Pastor na rin. Dexter, magandang, Hello. yan, nandiyan na po si Pastor Dexter. At magandang tanghali po sa inyo, Pastor. Nakakatuwa po. Hindi lamang ang mga nanay ang sumusubaybay, maging po ang mga tatay. Amen. Naingit Ito, talaga nakita Uy, ako. hot pandesal. Opo. Hindi lang. Ay, ano ba iyan? Ay, hindi lang barakop, may pandesal. Hindi lamang tinutulak, may May panulak. panulok. Ay, pambara, Bayan pambara, naman, pambara. ay, bakit? Amen, amen. Nakita Yan ko po ba rin. yun na, ano ba, parang free shipping naman yan, diba? Okay, at muli po, maraming salamat po at natutuwa lang po kami kaya medyo nag-park po tayo sa pag-introduce ilang mga kasama po natin na nakatune in na po sa ating programa kasi natutuwa po kami na kung saan ay maraming sumusubaybay sa programa na Sir, saluhin mo muna yung puso ni Ma'am. Yeah, bihira. Ma'am Hazel, yan na. Wow. Okay. Saan ko ilalagay ito? Tabi. Eh, bihira ka naman mahal, pati ba naman dito pagtatrabahuin mo ba ako? Amen. Opo. At maraming salamat sa aking pinakamamahal na asawa. Okay, sige po. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na po. At sa atin pong, by the way, ulitin ko po, yung mga graduating student, nakalimutan kong tapusin kanina, sama niyo po sa panalangin yung provision. Of course, lahat, sabi nga ni Ma'am Marnelly, maging maayos po. Nagkaroon na po sila ng dry run, nag-practice na po sila po doon, nagkaroon ng konting rehearsal mga kapatid. Pero of course, yung preparation yon. At bagamat alam natin that greatness is in the preparation, pero wag niyo kakalimutan sama sa panalangin yung performance. Amen. Yung pinaka-actual, nawa yung kanan ay hindi maging kaliwa, yung kaliwa ay hindi maging kanan. Okay, sana pag sinabi na kaliwa talaga, baka kaliwa, kanan yung iba. Yung iba. Hindi, kaya sa amin sa panalangin, alam niyo, nakaka-tense po yan. Naranasan kong gumraduate, ako pa yung adjutant. Lalong iwag na yung... Ako pa yung adjutant eh. Lalo, sir, wag yung mga liwa. Ay. Wag yung mga liwa, ha? Yan ang pinaka, doon, ha? Wag mga liwa. Okay lang kaliwa. Wag lang mga ngaliwa. Okay. Pinapawisan na po yung kamay ko. Sinasabi Si niyo Ma'am pa lang. Eugene. Hello, Ma'am Eugene. Yung tipong tahimik at kayo talaga yung talagang center of attraction. Sa inyo talaga nakatingin tao. Bawat hakbang ninyo, nakatingin sila. Okay? Kaya sir, ang panalangin namin, sana umulan ulit ng malakas. Ay, matindi, para hindi marinig. Hindi masyado. Kaso lang sir, ang hirap po actually. Nung umuulan po kahapon, tapos nagpa-practice kami, hindi namin marinig yung command. Kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Okay po, totoo po yan. Kaya sabi nga ni Pastor, sayang, dapat naabutan ng mga balikatan delegates yung lakas ng ulan. Kasi nag-send po si Sir Conrad sa Summer Balikatan GC. Opo. At naandun talaga, ang lakas talaga ng ulan. Yung pinapasukan nilang mga drum ay talagang halos kalahati, ma'am, napuno ng ulan, Opo. ng tubig. Opo. Kaya talaga sabi ni Pastor, sayang, talaga hindi pa nakontento si Pastor. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Ma'am Marnelly. Akala ko nga po, etong si Jeremiah at si Grebsam, akala ko pupunta doon eh. Kasi silip na silip. Aba, may plano pa yatang dumaan ulit sa obstacle course ang dalawang to. Baka nahiya lang, magpapaalam sana kay Sir Conrad. Habang nagpo-permission kayo, nandun sila. Oo nga Okay po, at kaya sama niyo po sa panalangin ng mga fourth year students at talagang yung provision lahat mga kapatid, yung safe travel in advance, pakisama po sa panalangin maging matagumpay po ang Siya lahat. nga pala sir, nakita ko kasi si Ma'am Leila. Mm. Happy birthday kay Jorald at kay Daniel. Yun, Ang amen, asawa at amen. anak ni Leila. Yung mag-ama po, Sir Oh. Jorald, at saka si Brother At Daniel. saka kanina, Hana Belmonte. Ay, May happy bumati. birthday. Oh, parang nakita ko si Happy Ma'am Hana birthday. nagbibilyar kanina. Ay, Hindi po. Hindi, yun yung Dito. pinost ng kapatid niya. Kaya pala pinost kasi birthday ng ate. Oh, happy birthday. Hana, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Amen, amen. Okay po, sige po. At tayo po ay magpapatuloy na po kasi si Sir Andy nag-aantay na kanina ba?
At Saya-saya. alam nyo, si Sir Andy, ang daming kino-comment. Parang minsan gusto ko na lang siyang paupuin dito. May request natin kay Pastor. At hindi lang natin makita, kundi marinig talaga natin from Sir Andy yung kanyang naisabihin para sa atin. Okay po. At alam ko sa darating na Friday, kasama namin siya. Ay, oo. Pinakaba no? Okay po, at mga kapatid, muli po maraming salamat na tayo ay nagkasama-sama muli sa hapong ito para muli pong tumanggap ng pagpapala mula po sa ating pong programa The Baptist Lunch. At ang episode na ito ay especially for the mothers. Okay, at nakaraan po ang pinag-usapan natin ay patungkol po sa, of course, sa pagbubuntis. At syempre bilang nanay, yamang nanay pinag-uusapan, ay kung ikaw ay nanay, ay talagang dumaan ka dyan sa pagbubuntis. Yeah. Pwede kang maging wife, pero pag ikaw nang walang anak, pero hindi ka pwedeng maging nanay nang walang anak. Kaya, okay po. Kaya talagang sa mga kananayan, naka-experience. Kaya nakaraan, dami nagko-comment. Kasi lahat naka-experience sa paglilihi. Lahat naka-experience ng tinatawag nilang mga morning sickness. May mga ganun po na na-experience. Naka-experience po sila. At andun talaga yung yung pagiging sensitive nila sa kanilang kinakain. At even yung kanilang mga OB, yung kanila po mga doktor, talagang inaano sila, bibigyan sila ng advice, ano yung kakainin, makatutulong sa kanya bilang nanay at sa magiging anak for the protection ng baby. Ganun mga kapatid. At bilang nanay naman, minsan kahit ayaw mong gawin, kailangan mong gawin for the sake ng iyong anak. Magiging yung iyong baby na sa loob na sinapupunan. Kaya salamat, kita natin talagang at least mga kapatid, kita natin yung kamay pa rin talaga ng Diyos. Yeah. Nakanya po, hindi natin pwedeng tanggalin dyan ang Diyos Kasi sa talatang binasa natin nakaraan, in Psalm chapter 127 verse number 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Okay po, pinag-usapan natin yamang womb. Ang pinag-uusapan ay talagang papasok talaga sa inyo kagad yung pagbubuntis. Maging sa pagbubuntis, mga kapatid, andyan ang kamay ng Panginoon hanggang sa paglabas ng inyo pong mga anak mula sa inyo pong sinapupunan. Andyan pa rin, makikialam pa rin ang Panginoon. At pag ang Diyos na nakialam, hindi yan para sa kasiraan, yan po ay para sa kaayusan. Okay, at muli po nais ko pong ipaabot sa bawat isa po sa atin na pagdating sa bagay na yan. At yamang yun po yung text na ginamit po natin nakaraan at pagpapatuloy po natin. Dapat po maunawaan talaga ng mga kananayan na yung baby, yung anak po na pinagkalob po sa inyo ng Panginoon. Talagang sa Panginoon yan. Heritage po yan. Pag sabi heritage, possession, pagmamayari po yan ng Panginoon. As far as yung ownership is concerned, dapat i-admit natin na sa Diyos talaga yan. At katiwala lamang po na kayo bilang isang nanay, bagamat hindi naging madali sa inyo, yung pagpapalabas yan. In fact, yung dyan pa lang sa loob na sinapupunan Yung, di ba? Yung pinagpipray pa lang yung safe pregnancy, hindi na madali Ay yung pinagpray pa yung safe delivery. Mas paano na, hindi madali. Nandun lahat, hindi madali talaga yung panahon ay kayo nagdadalang tao at saka yung ilalabas na yung baby na sinapupunan. Hindi madali. Pero bagamat ganon, mahirap na napagdaanan, pero dapat recognize pa rin natin na ang baby o ang anak po ninyo ay galing pa rin po o sa Diyos pa rin po yan. Okay, dapat yun po ang maging mindset po ng bawat kananayan. Ngayon po, ang pagpopokusa naman po natin ay hindi na yung panahon na nasa sinapupunan. Okay? Ito naman yung panahon na nakalabas sa si baby. Ito yung panahon na pagpapalaki na po ng isang anak. Of course, pagpapalaki, gaya po ng nabanggit ko sa inyo, nakikibuhat-buhat ako dito. Nakikilaro sa mga anak-anak dito. Pero as far as pagpapalaki is concerned, mga kapatid, ay to be honest, wala po akong personal na experience pagdating po sa bagay na yan. Pero magpasalamat tayo na ang Bible, lagi merong masasabi regarding po sa ganyang bagay sa pagpapalaki po. Okay po? At yamang kasama po natin si Ma'am Marnelly, kasama po natin si Ma'am Cynthia. We'll be hearing from them, mga kapatid, kung ano yung challenge. Ano yung challenge sa kanila, yung naandyan na yung anak, at wala na si sinapupunan, nakalabas na, at kung paano naman papalakin o paano nila pinalaki ang kanilang anak,
Let's hear from them, and I do believe na makakatulong po ang ating mapapakinggan para makarelate ang bawat isa. And then of course, lagi natin ipapasok lagi yung salita po ng Diyos. Amen. Lagi po natin yung ipapasok. Okay, sige po. At unang-una po ay makapakinig muna po tayo kay Ma'am Dolor muna. Inuna ko na si Ma'am Cynthia kanina. Si Ma'am Dolor na. Okay po. Ma'am Marnelly Dolor. Yes. Ma'am Marnelly Dolor po. Ma'am Marnelly. Okay po. Ma'am Marnelly, magandang tanghali po, ma'am. Good afternoon po ulit. Nung pinag-pray po talaga namin na lalaki yung magiging anak namin. Amen, amen. Kasi ako lang po yung babae sa family namin. Tapos sila Julian naman, puro sila lalaki. Uy. So parang, okay, hindi ko alam paano yan i-raise kasi I grew up in a very brusco na environment. Everybody talaga lalaki. So sabi ko sana lalaki din. So lalaki naman. Ngayon, in our experience po, mas madali po alagaan yung bata until 2 years old. Kasi wala pa kayong conflict. Hindi pa siya marunong sa mga choices. Lahat lang dituturo mo, receive lang siya ng receive. Pero as the child grows, ano na siya, nag-iisip na siya, nagno-know na siya, diba? Tapos yung mga bagay-bagay na gusto niya i-explore. Pero meron po akong na nabasa na book ng isang pastor din siya sa US. Nagsulat sila, ang tawag doon is Baby Wise. Nakatrain po yung anak ko from baby until toddler. Hinahayaan ko siyang umiyak. Nagagalit na yung aking nanay, lahat ng mga tita ko kasi umiiyak si JJ. Pero part po yun ng training niya. Amen. Kasi naka-crib po siya. So sabi nung tinuturo nung book na yon na dapat ikaw yung mag-set ng schedule para sa anak mo. Hindi yung anak mo na kung kailan siya magising saka hindi po ganon. So when JJ was growing up, ginigising talaga namin, sir. Amen, amen. Pagka feeding time, we will wake him up. Tapos, gising talaga siya. I-feed ko siya. Tapos, after that, ipi-play mo siya. Tapos, after ng play, saka mo siya ipapatulugin. So, ikaw yung nag-set ng time. So, imagine po, I can leave him. At wow, baby, amen. Naiiwan ko siya kay Julian dati. Kunwari, magbabayad ako ng bills kasi noon, di pa naman uso yung online bills. Nasa Davao kami nakatira. Alam ko, nagigising siya in 2 or 3 hours. Wow. So, sasabihin ko kay Julian, Dad, tulog na si JJ. Dali-dali ako bihis kasi yung travel time, 30 minutes. Kwentado Tapos na yung makakabalik oras. pa ako. Talaga po yun. Always ganun yun siya. So, lumaki po siya na ganun hanggang pong mga siguro 3, 4, 5, hanggang bago siya mag-school. Kasi nag-school siya, homeschool din naman siya. To the point na hindi po siya masyadong nag-a-attend ng Sunday school noon dito sa church dahil sleeping time niya po yun. Wow. So, nakaschedule po siya. So, gigising siya, preaching na ni Pastor Hill. So, preaching ni Pastor Hill ang naririnig niya at 3 or 4 years old. Tapos, because of that training, nakakaupo siya na nakikinig. Kasi nakatrain nga po siya, tapos natuto siyang kumain ng sarili niya. Hindi po siya, sinusubuan siya at one point, tapos nung marunong na siyang humawak ng kutsara at tinidor, siya na mag-isa. So, pag eating time, uupo siya, i-guide mo siya. So, pwede pala siya. Kapag binalikan ko po yun, isa po yun sa pinaka-amazing namin na journey as a parent. Amen. At ngayon, sir, ma'am, pinapakinabangan niyo talaga ngayon. At saka, maalala ko po talaga nun, pati si pastor na-amaze sa kanya. Kasi po, di ba, pinapapasok kami dito magkain. Dala-dala ko lang po yung high chair niya eh. Papaupuin ko yan siya, tapos kakain siya mag-isa niya. Wow. Ganun po siya. Amen, amen. Without, without waste. Kung ano yung kaya niyang ubusin, okay, kaya mo to ubusin, di ba, pa yun? Gulay eater pa yung batang yon. So, talagang siya, talagang, kumbaga, sinasabi nila, nung bata pa siya, regimented na yung buhay na, totoo po yun. Pero, it gave us peace of mind while he was growing up. Tapos, ang nakakatawa po, pag namamasyal kami sa mall, meron pong baby na tali. Garterize po yun. Garterize, na kahit lalayo siya, hindi siya mawawala. Minsan po, eto si JJ, umandar ang pagkapilyo, tumakbo po siya, umikot-ikot dun sa mall. Sabi nung mga nakatingin,
sige, pag hindi ka nag-behave, tatalian kita katulad ng batang yan. Parang sama nung ano nila. Eh si JJ, Yun ang mga example, Oo. Eh si JJ, tuwang-tuwa naman siya kasi dito naman po yung sa risk. Opo. Ano nga yun safety first. So it's an American brand na talagang tuwang-tuwa naman siya. So sa akin po, parang it was yung pinaka-easier child rearing stage kasi ano pa yun parang madali lang sila sumunod, ganyan. Then you gave them space as they grow. Kumbaga, nung malilit siya, pagka may toy dyan, kunwari remote control, di ba? Ang mga bata mahilig maglaro ng ganon. It's not a toy. Sinasabihan siyang ganon. Wow, so amen. you don't play what is not a toy. Tapos dahil po sanay siya doon sa at one point, pag naglalaro po siya sa McDonald's na playroom, di ba po, pakakain ka, may playroom doon, play area. Sabihin ko sa kanya, 15 minutes, balik ka dito. Pinapabayaan ko po siya. Wala pang 15 minutes, sabi siya, Mami, 15 minutes na. Ganon. Di ba po usually ang mga bata iiyak? Sila hindi. Tapos pag pupuntang mall, pupunta tayong mall, are we going to buy something? No, we don't have money to buy. You just watch. So titingin-tingin lang siya, ganyan. Tas hindi walang iyakang nangyayari, wala. Amen, Kasi amen. naka-mindset na ganon. So kaya sinasabi ko sa kanya pag nagpapasayaw siya ngayon nung malaki na siya, Di, alam mo, ang dali mo alagaan nung bata ka pa. Yung bata ka pa. Oo, nung bata ka pa, talaga lang. Sabi ko, nagsisi tuloy ako na nag-aral ka na sa labas. Kasi po, nung nag-aral siya sa labas, dun ko po napansin, marami na siyang natutunan. Kasi marami siya naririnig sa classmates, di ba? Buti na lang din po ulit, nag-homeschool kami ulit, so most of our influence sa kanila is from us. So whatever they've become, parang alam ko ito, turo namin to, dito niya to natutunan. Pero malaking influence po talaga yung natututunan sa labas. And I really thank God na nung nagbalik kami dito, naging active sila sa church. Amen. Ang influence naman ng church ang nagli-lead sa kanila as they were growing Amen, up. amen. Kasi ang hirap po na kung sino-sino lang na influence ang Yung lalakihan exposure nila, Yung ma'am. exposure po nila. Like si Jeremiah po, ang joke po namin sa kanila, sa amin pong lahat, si Jeremiah ang pinaka-Baptist. Kasi siya yung maliit pa kasi, dito na siya. Kami kasi si JJ, when he was growing up, lipat kami ng lipat. Eh na-timingan si Jeremiah, nung edad niya ng ganito, dito na kami nakalagi, most of the time. So mas siya, mas talaga siya, mas Baptist siya sa aming lahat. Yung to the letter, ganon. So nakita ko po yung difference ng pagpapalaki ng bata na dito talaga. Amen. Kaysa sa wala silang kinalakihan. And even yung father ko po, kasabi ko kanina, kausap ko si Papa, talaga sabi niya, sige, dyan na yung mga kapatid mo kasi nakita niya po yung mga bata dito. And may bisita po kami, di ba po? Naalala niyo yung Thursday? Opo. During the youth program dito sa church. Talagang yung mga bata, we want, kahit hindi nila naintindihan, mga Inglesero, di ba? We wanted to come back. Nag-enjoy sila. So, sabi ko, iba. Nakita nila yung buhay na kakaiba na may peace, may nagkakaintindihan yung bata na alam mong pinalaki sa salita ng Diyos. So, sa mga nakikinig po, please, continue to bring your children to church and continue to apply what you have learned from the church kasi iba po yung impact nun. Na-appreciate niyo po siya kapag lumaki na yung anak niyo. Amen. And si Ma'am Cynthia, mas maraming testimony dyan kasi dito talaga lumaki yung mga anak niya. Diba, Ma'am? Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Maraming salamat po. At napakagandang, alam niyo sa totoo lang, to be honest, sa kwento na po yan sa akin ni Ma'am Marnelly, sa amin ni Ma'am Maisel. At talagang nakaka-amaze ko, imagine from infancy hanggang sa toddlerhood. Could you imagine? 3 years old. Pati training, sir. Train siya. Matindi. Pati training. Bumili talaga kami yung pati train kasi Amen. may sarili siya dun sa CR namin. Kaya niyang pumunta dun mag-isa without calling me. Pag mag-wash na siya, katawagin niya ako. Pero kapag merong call of nature, he will go there alone. Wow, And ganun amen. din po si Jeremiah. Although si Jeremiah, slightly lang namin siya pinapaiyak kasi meron nga siyang heart condition nung lumalaki siya. Pero gladly, mabait naman siya, very obedient na bata. So hindi rin kami nahirapan na hindi niya kailangang umiyak para matulog. Kasi magiging malaking problema niyo yan. Opo, sinabihan po kami ng doktor. May problema siya sa puso, tapos pasaway, ay malaking problema yan. Diba? Hindi, papaluin mo. Sinabihan na siya kami na, ma'am, bawal siya na kasi baka ma-stress. Pero ngayon, hindi na, pwede na siyang ma-stress. Malaki na siya.
Saka parang wala na. Walang sakit yun Walang Pinapagalit sakit. ako wala naman sakit. Ay, wala po. Nung bago pang umalis ako sa bahay ngayon, grabing exercise, sabi ko, uminom ka ng tubig. Huwag ka makulit, nagbibilang ako. Ayun. So, yun. Thank you, Lord, talaga sa church na to na tinutulungan tayo na nagre-raise ng ating mga anak. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. And ngayon naman po ay muli tayo makakatanggap ng pagpapala. Let's hear from Ma'am Cynthia Gumabay. Ma'am, good morning. Good afternoon po, Ma'am. Good afternoon po. Habang nagkakwento si Sister Marnelly, nagre-recall ako kasi 26 years ago na. Mahaba-haba. Ang naalala ko, talagang ang pinag-pray ni Brother Noel is babae. Kasi ang concept niya, sabi niya, kapag babae ang panganay, parang sa sarili niyang conclusion siguro, sa sarili niyang perception, ang babae madaling i-train, mas responsable, sabi niya. Tapos, ang susunod na lang talaga sa kanya. Yun ang kanyang talaga. Tapos, lumampas yung panalangin na ikalawa, babae pa rin. Parang hindi naantayan yun, Pero nagpapasalamat ako dahil talagang dito kami nagsimula sa church. Amen. Pagsisimula, yan palang ligawan na yan, hanggang nung mag-asawa. Kaya habang nagkikwento, ang umikot sa isip ko, yung kahandaan ng mga kabataan. Amen. Kasi ang nakikita ko dito, kapag handa ka bago ka palang ikasal, yung preparation pa lang, prepared ka kung ano mang mangyari. Katulad nito, nasa church tayo na marami tayong magiging advisors, mga counselors. Talagang in a multitude of counselors, there is safety. Kaya Amen. natutuwa ako na dito kami nagsimula sa church. In fact, kami po yung pinakaunang ikinasal dito. Wow, sana all. Opo, na tipong yung building po natin dito, yung kalahati pa lang po, kanyan, wrap pa lang yung kanyang semento. Tapos pinalibutan lang, meron pang nag-ayos nating kapatiran na nag-ayos ng magagandang kurtina. Yun lang, kumbaga, minake-upan kumbaga sa tao. At nakaraos naman na ang ganda, nagmukhang hotel yung ating Wow, building. amen. Oo, yung auditorium. Ayan, nung magbuntis na, napakasarap na alalahanin yung panganay. 'Di ba? Parang nandun lahat, may bibigay mo lahat eh. Nung time na yon, kumbaga may trabaho pa ako, tapos talagang 6 years old na si Pauline nung mag-stop ako, oo. Kaya talagang na-nourish ko siya sa lahat. Gamit, pagkain, gatas, lahat, opo. Kaya nakinabang pala talaga siya. Talaga po, pati vitamin. Sabi ko nga nung panahon na yon, kasi nga working, lahat na yata ng vitamins at talagang ni-research ko yung magandang gatas. Kasi noong time na yon, kansela jaundice, tas in-advise ng pedya na bottle, formulated milk. Bagamat sa ibang hospital, inaalaw pa rin. Pero yun nga, sabi ko, masyado siyang na-spoil, pero nagpapasalamat ako talaga na ang pagpapala ng Panginoon ay tagus-tagus sa amin ngayon. Amen. Kasi, yun nga, nagsimula dito sa church na talaga sa totoo lamang po, hindi kami nagliban ng pananambahan. Kahit pa nakaranas ako noon na nakaswero ako, Saturday pa lang kinukutsaba ko na yung bantay sa hospital na kung maaari, matanggal for a while, talagang dito kami pupunta sa church. At naka-experience din ako. Kasi nakita namin na may sakit ka, uupo ka rin lang naman eh. Yung iba magkaroon lang, sumakit lang yung dulo ng buhok. May sakit na ako, pero at hindi na ipagpapaliban na yung gawain. Nakita ko na talagang kung merong ama ng tahanan na matatag sa pananampalataya. Kasi dumating din yung time na si Trisha, talagang lagnat na lagnat siya. Umaga pa lang andito kami. Kaya sabi ko, sa hapon, dali na natin sa hospital pagkatapos ng service. Dito pa noon kami nakatira sa C5. Dito dadaan dito sa may, Bayani Road ba to? Road. Sa may Bayani Road. Sa C5 kami, Bayani Road, kakanan, army po yung husband ko. Nandito yung hospital. Noon wala pang harang yung papunta dito eh. Open yan.
Sa halip na kumaliwa kami papunta dito sa church, pero dala-dala ko na yung mga gamit niya. Ang plano namin after the service, ay si Noel ang nagdadrive. Aba, kumaliwa siya papunta ng church. Ang ina-expect ko, sa hospital kami. Kaya sabi ko, hindi naman ako makapagsalita. Sabi ko, diba, sa loob-loob ko, dapat hospital kami. Bakit sa church? Sabi ko ganyan. Actually, noon nag-negative ako. Sabi ko, physical lang kailangan ng bata. Kailangan mabigyan siya ng atensyon. Pero nakakatuwa, ang pagpapala ng Panginoon. Pagdating namin naman dito sa church, nagbaon lang ako ng ice, tapos towel. Talagang continuous lang ang paglalagay ko ng, pagpapalamig ko lang sa kilikili. Yan yung pinakamahirap na stage ng nanay, yung mga first 2 years. Kasi dyan yung sakit ng bata, kailangan niya. Pero kung tama ako, Ma'am Eugene, sabi kailangan ilang acquire 200 na virus ba para maging matibay, ma-immune yung bata. May nabasa ako noon eh. Kaya kung magkakasakit yung bata, tama si Sister Marnelly noon na wag agad pa iinumin ng, wag mo nang magparacetamol. Until ako ika-third day ako talaga nagkukan. Wag yung pag-init ng bata, pag-init ng katawan ng bata, pag nilalagnat. Punasan nyo lang ng punasan. Actually, ang ginagawa ko, meron akong cotton na nasa freezer. Tapos, dinedirect ko na kasi nakakapagod magpunas na magpunas. Hindi, sa totoo lang kasi talagang continuous yung pagpupunas eh. Ayan, sa mga nanay na may mga maliliit pang baby, may nakapagsabi sa amin na ganyang pedya. Cotton, nasa freezer. Tapos kapag kailangan ko na, babasain ko yan, lalagay ko doon sa kilikili. Tapos punas din sa ilong, pero hindi yung talagang punas ng punas. Kasi automatic yung kilikili, tenga, mukha, singit, yung mga yan. Tapos kapag malamig ang paa, may medyasan. Pero kung maaari, wala talaga. Pag pinunasan yan, totally na nakanyud yung bata. Malaking tulong. Kaya yung talagang stage ng pagiging nanay, andun tayo talaga mag-aalaga. Working ako noon kapag pag may sakit ang bata, ako talaga uma-attend. Parehas kaming nag-work. Minsan, umalis ako ng bahay na may lagnat itong aking si Pauline. Saturday yan. Sabi ko, okay na naman. Ginawa ko, nag-mall muna ako, half day kami. Mall kami. Pagdating ko sa bahay, yung pala, dadali na, hospitalin na si Pauline. Nag-LBM, tapos nagdudumi. Ayun, naswerohan naman. Kaya, nagkaroon na lang ako ng dala. Natakot na ako na yung pupunta. Ang direction ko ngayon, pagkakalabas ng trabaho, talagang sa bahay, na-trauma ako, natakot ako kasi na-confine talaga siya, tapos automatic talagang sinuwarahan dahil na madidehydrate na. Kaya yung mga nanay, i-consider natin, sa bawat ama at ina ng tahanan, i-consider natin na blessing ang ating mga anak at hindi yan burden. Dahil ibinigay yan ng Panginoon sa atin na reward. Amen. Ano yung sarap pakinig. Kwento ng mga nanay yan, kaya wala sino mang pwede makapagpasubali dyan. Kaya mga kapatid, totoo po, yung napakaganda ang ganda po ng sinabi po ni Ma'am Cynthia kanina, mga kapatid. Could you imagine? Malaking tulong na meron siyang asawa na may prinsipyo talaga ng salita ng Diyos. Malaking tulong yun na in-expose talaga yung mga bata sa church. Sabi nga ni Ma'am Maricris Malabay, estudyante niya dati si Pauline, ang bait-bait ni Pauline. Wow. Opo, may kailangan si Ma'am. Hindi ba? Behave po. Totoo naman po yan. Nakita ko naman po yan kay Pauline. At totoo po yung sinabi ni Ma'am kanina na talagang naibigay lahat kay Pauline. Halata naman, di ba po? May sinabi si Ma'am Eugene, no? The more varied is your microbiome, the stronger is your immune system. Kaya huwag kayong matatakot kapag nagkakasakit yung anak. Yun na talagang alagaan, punas, tas andoon talaga yung attention natin. Hindi naman automatic na kapag nag-init lang ng konti yung anak natin, dala na agad sa hospital, bibigyan agad ng paracetamol. Naku, may immune ng bata siguro sa gamot niyan. Mas maganda yung natural lang, di ba? Amen. Tapos painom ng tubig. Opo, para hindi ma-dehydrate. Tsaka uso na po ngayon kasi yung yung cool fever. So, kung wala kayong cotton, yung cool fever, ihanda nyo yan lagi sa ref nyo. Didikit na lang yan. Very effective po yan. Paano sa amin? Wala pa. Kahit nga lampin, wala pa. Ma'am, gusto kong basahin yung comment ni Ma'am Sheila.
Ma'am Sheila Jaramillo, sa aming church po, maraming nanay na tinotolerate ang kanilang Yun. anak na habang ongoing ang preaching ay malikot. Pero dahil matapang si Pastor RJ at sinisita at kinokorek sila, kaya dito talaga sila sa church na didisiplina. Amen. That's why we Amen. need to go to church. The church that teaches discipline po. Amen. Amen. Totoo yan. Kasi noon, pinreach na rin yan ni Pastor eh. Huwag hahayaan yung mga bata na yung... Color-color. Oo, pa-color-color. Sabi nga ni Ma'am Ginagawa ko rin Marnelli, yan dapat noon. ikaw magsiset sa bata. Opo. Oo. Pero ako noon, ginagawa ko nga yan. Diyan yung assignment, sige, gawa ka lang para hindi maabala pero mali po. Opo. Talagang ang kailangan, turuan ang bata na sa young age, nakafocus. Nakafocus sa kay Pastor. Kaya po si JJ noon, natatawa ako ma'am, kasi di ba ang preaching ni Pastor Hilio about alcohol. Parang, ay, umiinom kayo ng alcohol, nagsisimba kayo. Sabi ni JJ, Mama, di ba sa kamay lang yung alcohol? Bakit iniinom? Kasi lagi kami ma-alcohol eh. O di ba nakikinig siya po? Nakikinig talaga siya, nakakatuwa. Yun yung isang Literal benefit. alcohol. Opo. So, pwedeng makinig ang bata basta sanayin niyo po talaga. Ano po yun eh, it was years of training. If you ask me how it happened, it was years of training sa kanya mula nung bata pa na talagang makinig ng makinig kapag may nagsasalita, ganyan. Nag-attend nga po siya ng training, di ba po sa business ko, may mga special training. 3 hours special training. Hindi makapaniwala yung speaker na may batang 5 years old na nag-attend. Wow. Amen. Kaya pwedeng-pwede po yung anak nyo na maturuan. Mag-usap po tayo para ma-refer ko po sa inyo yung paanong ginawa ko. So, pwede Amen, pang ma-fix amen. sa mga anak nyo. Amen. Mga kapatid, totoo po yun. Kung ano naman, nakita na-bless naman kayo sa testimony po ni Mama Marnelli, ni Mama Cynthia sa pagpapalaki po ng kanilang mga anak. Hindi po kababaan ng pagkatao po ninyo. Nalalapit po kayo sa kanila and magtalong po kayo kaysa kung kani-kanino. Iba pa rin kung ang lalapitan natin ay merong basihan. Of course, narinig nila. Sabi ni Mama Marnelli, salamat, napunta sa church. Si Ma'am Cynthia napunta sa church. At kung ano lang naman ang tinuturo ng church, yun ina-apply nila. Ibig sabihin, merong basihan ang kanilang ginagawa sa kanilang anak na pinakinabangan nila at hanggang ngayon, pinakikinabangan po nila. Okay, dito po meron pong ano dito si Sir Addon, si Sir Andy Agdon, meron po siyang comment po dito. The right environment, especially in the church that has a pastor that passionately and courageously preaches and teaches the right or biblical doctrines and demonstrate it as a way of life speaks volumes how our children would become. Pinag-uusapan na dito mga kapatid yung exposure. Pinag-uusapan na dito yung influence. Ito po yung binanggit po ni Sir Andy Agdon na napakalaking bagay yung meron silang tamang impluensya. Amen. Kanina nga lang binanggit kanina ni Ma'am Marnelli, kay JJ. Hindi naman para ibaba yung isa, itaas yung isa. Kay JJ at saka kay JJ. Parehas din sila JJ, nalaman ko, ma'am. Yung isa pala, JJ din. Jeremiah, yung isa ay Joshua. Jeremiah. Yan, Julian Joshua at saka Julian Jeremiah. Para sabi ko, parehas pala kay JJ. Okay po, ngayon, si JJ, pares pala JJ. Si ano na lang. Si Jeremiah, yun yung panganay po. Ay, yung bunso. Ay, si Julian, yung panganay. Yan. Si Julian. Pahirap pa, sakit sa ulo. Pinakapanganay ngayon, si Julian. Tatay nila yun eh. Si Julian. Si Joshua, yun yung panganay. Yan, Si Joshua. Jeremiah Yan. yung ano. Joshua. bunso. Nakarako lang nalaman ko, sir, pares po kami JJ. Yung si ano na lang, yan, si Joshua. Opo. Yan, si Joshua yung panganay. Kinumpare niya kay Jeremiah na bunso. Si Joshua na panganay, bagamat of course dito na rin po talaga, kinuwento nga ni Ma'am Marnelli kanina, nagulat mismo si pastor sa kanya. Kasi attentive talaga, parang pagka binigyan ng pagkain, kakainin talaga. Mismo ang ating mahal na pastor nagulat. Pero of course, yun nawala po sila dito. Of course, maaring sa nature na rin po ng trabaho po ni Sir Julian, yung pagka na-deploy po siya sa ibang lugar. Ganun po. Kasama po yung. Kapatid ko nga, wala dito. Nandun sa kasama po yun. Pero mga kapatid, nakita nyo po,
aminado si Ma'am Marnelly na napakalaga ng exposure. Kasi yun nakapag-aral po sa labas at na-expose na po siya, of course, sa mga kaibigan na tagalabas, ay talagang mayroong napansin si Ma'am Marnelly na may nakukuha siya mga attitude, maaring mga even gesture, mga nakasanayan na na-adapt niya from the environment na tinutukoy ni Sir Abdon kanina. Nakaya niyo po yung environment, yung surroundings, yung exposure sa makatuwid. Unlike kay bagamat lumaki na sa church, pero may na-adapt eh. Pero sabi nga po, salamat na lang, nakabalik sila dito, at ngayon tuloy-tuloy na. Ako, imagine. Shout out boys na. Singer na po ng ating simbahan. Dati ma'am, nakikita ko sa yung dalawang anak po ninyo. Pinapakanta lagi ni pastor sa pulpit dati. Kanta sila ng kanta. Natutulala ako sa dalawa. Talagang nagugulo. Sabi, kakaiba tong dalawang to. Parang may ibang pinagugutan ng boses. Ginaya ko, ma'am. Yung ginaya ko, nag-alisan yung mga tao. Sa kanila naglalapitan. Ginaya ko, nag-alisan yung tao. Hindi, mga kapatid. Kidding aside, mga kapatid, totoo po yun. Unlike kay Jeremiah, na dito, kumbaga siya ang pinaka-baptist talaga. Kasi, from infancy hanggang sa kalagayan niya ngayon, dito na siya namulat. At na-compare ni ma'am na napakahalaga talaga na merong tamang environment, meron talagang tamang exposure ang ating mga anak. Kaya sa makatwid, isa sa napakalaking responsibility ng mga nanay ay yung sila expose sa church. Yung talagang i-build talaga sila na merong tamang pundasyon salita ng Diyos. At kung salita ng Diyos sa pag-uusapan, hindi natin pwedeng ilayo ang church. Kasi the church is the place where the Word of God is being preached, is being teach, mga kapatid. Therefore, ay talagang, sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, ay talagang maging sa pagsisimba. Kung imagine, may karamdaman na church pa. Grabe talaga. Pwede namang idiretso na ni Sir Noel. Kinaliwa pa. Kala niya ni Ma'am, may hospital doon. Spiritual hospital pala tinutukoy. Ay mga kapatid, salamat na lamang na may mga magulang. Just like Ma'am Marnelly, Ma'am, hindi po ito para itaas sila, ibaba ang sino man. Wala po. Ito yung testimony. Pag sabing testimony, mga kapatid, sabi nga, preaching applied na yan. Buhay na nila yan. At ang kagandahan sa testimony na yan, ay talagang nakita nila kung paano sila binilas ng Panginoon. By obeying God's instruction sa salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakalaga po ng exposure. Sabi nga po ni Sir Andy, yung environment ng exposure sa pagpapalaki po ng anak. Yan po ang gustong mangyari ng Panginoon. Kaya meron pong sa Deuteronomy, kung alam niyo po yan, chapter number 6, beginning from verse number 1 hanggang number 6, makikita niyo po doon. Diba? Makikita niyo, Deuteronomy po. Ano pong sabi po doon? And thou shalt teach them diligently. Ano yung them na tinutukoy? Yung love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Alam niyo pong tawag po doon sa Israelites, sa mga Hudyo, Shema. Nang ibig yung Shema na yun, mga kapatid, 3 years old pa lang, pinapakabisado na sa kanila yun. Pinapamemorize sa kanila. Hindi lang para may mamemorize sila. Hindi po. At talagang unti-unti, dapat magiging buhay nila yun. Yun po ang pinaka-poro. Could you imagine from 3 years old? Kung ikaw bata pa yan, wag naman ganyan. Nakanya mo. Pero yun ay ng Panginoon talaga. Command yun ng Panginoon. At ano pong sabi ni Moses, of course, ng Panginoon through Moses, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, and thou shalt teach them. Nakanya po. Ano yung them na yun? Yung po, yung pagmamahal sa Diyos, diligently, unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house. Habang nakaupo, and when thou walkest by the way, habang naglalakad, and when thou liest down, nakaiga bago matulog, and when thou risest up. Pagkasalita na naman ng Diyos, ibig sabihin, exposure. Walang tigil. Exposure, ibig sabihin, napakahalaga talaga ng exposure. Opo. Minsan yung mga bata, naiinis, kahit mainis po sila, huwag kayo magpadala sa inis nila. Kasi yun yung kailangan nila. Ang gusto nila, iba. Kaya naiinis sila sa tama. Sa nais, sa tama. Pero mga kapatid, huwag kayo magpadala bilang nanay. Kaya kung imagine kung si Ma'am Marnelly, sabi nga niya nga, magpapadala siya sa iyak-iyak. Wala na, lalaki yung bata, sinanay mo bata na masanay sa iyak-iyak. Sa susunod, hindi na iiyak yan. Pero yung kanyang pag-iyak, gusto niya kasi yun. At paglaki niya, maaaring may iba siyang gusto, hindi na pag-iyak,
Gusto ko siya, cute-cute niya. Wala ka na. Yari ka na. Bakit sinanay mo? Na bata pa lang, kung anong gusto nila, binibigay. Pero tandaan nyo, train up a what? Child in the way he should. Yon. Hindi he wants to go, but he should go. Hindi lang yun gusto ng nanay, gusto ng tatay, he should go. Yun ang gusto ng Diyos. That is God's way in rearing or building your children. Kaya, ano yun, natutuwa ko, to be honest. Ako, hindi naman ako, ewan ko, kung hindi ko kasi naalala yung 2 years ago. Wala na akong maalala. Pero yun nga, sir, huwag mong sasanayan ng Yun. bata na kung ano yung gugustuhin Tama, niya. tama Oo. po. Naalala ko na yung mga bata, yung maliliit pa si Napoli noon, minsan lalakad kami papuntang palengke. May mga makikita mga tindahan, makikita yung plastic balloon, ganyan. Sasabihin talaga nila, Papa, pabili ako, gusto ko yung plastic balloon. Tinrain sila na anak sa sweldo, ipag-pray mo muna. Yun. Ayun. Hindi yung pagkakagusto ng anak, ay sige, yung malungkot ka pa pag Papay. hindi mo na ibigay. Mas maganda na ma-train natin yung mga anak natin na ipag-pray mo muna. Kahit, sabi ko nga kahit ngayon, naalala nila yan, si Papa no, nagpapabili lang kami ng plastic Yun, balloon. magandang alaala. Oo, sabi Amen, ni Papa, amen. ipag-pray muna namin dahil sa sweldo. Pero halagang magkano yun? Pisong plastic balloon. Sa totoo lang naman po, kaya naman pong bilhin. Kayang bilhin. Meron pero lang tinitrain, ang meron importante sinasanay. doon, Okay. yung training. At Amen, naalala ko amen. rin itong si Pauline College na siya, second year college. Mahilig magluto. Nasa grocery kami. Pag nag-grocery kami, nakalista na kung ano yung mga dapat bilhin. Dahil yan lang yung talagang budget. Oo. Ngayon may nakita siya na, Mama, parang gusto ko magluto ng ganito. Bilan mo ako nito. Sabi ganyan. Ay, Pauline, wala yan sa budget. Ikuha natin, pag-ipunan natin yan. Yun. Ngayon naalala niya yan, sabi niya, Mama, parang ang feeling ko noon, ang hirap-hirap natin. Halagang 100. Sabi niya, halagang 100 pesos lang, pero kailangan pang dapat nakalista at nasa budget. Kaya, Ipagpipray pa ba? ipagpe-pray pa. Kaya nakakatuwa yung mga naalala nila kung paano yung discipline sa paggastos. Kasi kalalakihan nila yan yung Amen. magustuhan nila. Ay ngayon, sa dami ng mga kailangang, sa dami ng makikita mo sa online na maganda. Yan Lahat naman. yan, gusto natin pero sa kanila ko na rin naririnig. Minsan sasabihin ko, Uy, Trisha, gusto ko nito. Mama, kailangan mo ba? Ngayon sabi ko, Nabirawi ang kamam. ako na ngayon sinasabihan. Ako na ngayon, kumbaga yung training nila, naaalala ko ngayon. Amen. Yun nga pala yung training nila. Kung kinakailangan, huwag yung gusto. Ano ma'am, yung binal ka ma'am, di ka ba nagsisisi ma'am? Hindi, natuwa ako. Sa akin natuwa ako. Amen, Sabi ko, yan. wow, kako. Yung training na ibinigay sa kanila, naaalala nila. Aba, ina-apply nila sa akin ngayon. Amen. Alam niyo po, totoo po yan. Kung anong training ibinigay niyo, babalik sa inyo yan. Kaya, totoo po yun. Yung kanina, yung piso lang, kaya balon, kaya naman bilhin. Hindi naman ako naniniwalang walang pambili ng balon. Pero ang pinakapunto doon, at sa murang edad niya, masanay siyang ipag-pray, masanay siya na hindi makuha kung ano ang gusto niya. Yun ang pinakamalaga. Bakit? Pag sinanay mo yan, pag lumaki yan, malaki na yung kagustuhan yan. Expensive na kagustuhan yan. At pag hindi mo binigay, sinanay mo siya yung maliit pa lamang, sinanay mo siyang bigay ng bigay, yung malaki, wala naman siya pakialam kung maliit, malaki, sinanay mo siyang ibigay. Kaya pag malaki na ang inihiling, siyempre, wala ka ng kakayanan ngayon. Kaaway ka na ng anak mo. Yun. Kaya ngayon, po, totoo po yan. Bakit? Masyado kayo sabi, mag-giveaway ka naman. Bigyan naman natin yan. Bigyan natin ang gusto ng anak natin, ay patay. Hindi habang buhay mabibigay mo. Kaya ang pinakamaganda, kung meron kang ibibigay, yung kailangan. Pag gusto lang nila, turuan talaga sila. Kaya mga kapatid, sana po ay, alam niyo po, ako po, to be honest, ay nagpapasalamat na nakakapakinig ako ng ganito. Kasi at least may idea din ako. Ako, mga kapatid, ay, of course, prayerfully at talagang isang maging ganap na tatay, yan naman ang aking panalangin. Okay, at bilang isang tatay, naririnig ko to sa mga nanay at pwede ko to maituro sa aking asawa. Yan ang totoo. Ang asawa ko nakikinig po ngayon. Okay po, may mga comment dito mga kapatid. May mga comment dito at basahin muna natin, bigyan natin ng 3 oras basahin yung mga comment na yan. Ma'am Cynthia, Ma'am Cynthia. Na-relate on Apo, dami. yan. Kay Ma'am Eugene, nakita ko ngayon, Di, Dominic used to tell me when I had asthmatic attacks that I won't get better if I miss the worship service. O, di ba? So, I Matindi. would go to church with him or else Makukonsensya ka na lang. he won't go
alone. And true enough, I never got worse. Parang ang Sa ano dating, service. parang ang dating doon, tinuro mo akong ganito eh. Correct. Totoo. Ito, ganito mo ako pinalaki. Pinalaki mo ako na kahit may ganito akong nararamdaman, punta tayo sa church. Kaya may nararamdaman kang ganyan. Correct. Walang asma-asma sa akin, punta tayo sa church. Correct. Totoo yan. Naku, bumabawi na yung mga anak. Alam niyo po, mas maganda yung bawi na ganyan. Amen. Kaysa yung naturoan mo mali at bumalik sa iyo, regrets ang tawag doon. Di ilalagay- maganda yung regrets, pangit na bawi. Ilalagay mo sa Opo. kalagayang Thank you po, miserable. Ma'am Eugene. Thank you po, Ma'am Miserable Eugene. ang Ma'am, anak mo. pakibasa po, Ma'am Marnelli. May Oh, mga comment pa po tayo Yung dyan. related kay Ma'am Eugene, si Ma'am Marie Chris naman, dapat talaga wag tayong tamarin sa pagpunta sa Yun. church. Dahil mas safe po ang mga anak natin sa church. Amen. Di naman po lahat ng young people na makaka-impluwensya sa anak natin ay maayos. Pero yung environment ng church, iba talagang impluwensya na dapat ma-adapt ng bata. Kaya kung tayo, mga mothers sa church, na wag tatamarin kasi nakatingin lang po yung mga anak natin. Dapat alam po nila kung gaano kahalaga ang church, kung saan may mga men of God na nangangaral. Amen, amen, amen. Kaleb, ha? Talagang At syempre- napaka-spiritual talaga dito ni Ma'am Oo Marie nga, Chris. Ma'am Amen, Marie amen Chris, po, ah. amen. Ma'am Marie Chris, iba ka talaga, Ma'am. At syempre, meron akong nakaka-bless tong comment ni Sir Dylan Blake. Amen, ma'am. Ang anak ko ay galing sa Panginoong Diyos. Ito ay blessing. At ako Amen. nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit may autism ang aking anak, nag-iisang anak, at kinuha na ng Panginoon ang aking asawa, ni minsan hindi pumasok sa isip ko na tanungin ang Diyos kung bakit ako pinagkatiwalaan niya sa anak ko. Bagkos, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa sakit sa puso ng asawa ko at sa sitwasyon ng anak ko, nakakilala ako sa Diyos. Wow. At naligtas sa biyaya ng Panginoon. Amen, amen, amen. Nagpapatuloy. Kailan- Wow, sir! Naalala ko dito saludo. si Job eh. Grabe. Parang Job ang buhay. Sir, Kailan salamat kayo- for Amen. sharing. Kailan kayo, sir, magkakaroon ng time para sa Father's Opo, Edition? balita ko, Pabira, ang ma'am, ganda ng tama po ba kanya, na sir, eh. kamakailan lang po nangyari yun? Last Opo, year, parang pandemic, last di ba, year. sir? Opo. Few years na ba? Or last year lang Last po? year. Kumbaga, Oo, sariwa pa wala to kay siya. sir, pero sa kabila ng lahat, despite ng kanyang karanasan, nakapag-comment siya ng ganito. Oo. Ay, mga kapatid, Salamat, malaking sir. encouragement po kayo, sir, at tuloy-tuloy lang po. At nakikita ko si Sa Sir totoo Daylan. lang, iba mawalan lang ng pansaing, problemado na. Opo, kaya mga kapatid, imagine? tingnan niyo po yung Grabe. mindset. Dapat ma-mindset talaga katulad ng mindset ni Sir Daylan Yes. na ang anak ninyo ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Amen. Sabi nga ni Job, the Lord give it, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Amen. Amen, amen po. May mga comments pa po, ma'am? Yes po, marami pa Dami. po. Kay Ma'am Ay, basa po, may 2 hours pa po tayo para sa mga Oo. comments po natin. Kay Ma'am Christine May Huesna. Speaking of Laking Baptist, naalala ko po nung bata pa ako kasi yung church namin, bahay din ng pastor namin, kaya open lang talaga sa mga members ng church. Sa sobrang antok ko, pumuslit ako sa kusina dahil merong monoblock na mahaba doon. Natulog ako doon. Doon ko naranasan yung unang sleep paralysis kahit grade 6 pa lang ako. Simula noon, na-trauma na ako at nilalabanan ko na talaga yung antok ko sa preaching. Ewan ko ba kung bakit laging preaching umaatake ang antok. Ayun, grabe. Grabing experience po. Salamat for sharing po. And Ma'am Sheila. si Ma'am Sheila nasa baba ayon. Sa God is the source of all the blessings and we must pray and work to receive blessings. And we Amen. must teach this to our kids. Amen, amen. Kaya, amen, amen po. Ang daming comment dito. Yung asawa ko nag-comment din. Ang pogi mo, mahal. Ay! Hindi. Amen, amen po. Sabi ng aking asawa, amen po, Sir Daylan Blake. Great challenge po kayo sa lahat. Totoo po yan, totoo po Salamat, yan. sir. Okay, maraming salamat po. At nabanggit kanina ni Ma'am Marnelli, yung nakikita nila, naririnig nila, influensya na malaking epekto yan sa kanilang buhay. Kaya could you imagine, nandito po si Ma'am Marnelli, si Ma'am Cynthia, na in-expose po nila ang kanilang mga anak sa church with the help of their husbands, mga kapatid. At sa biyaya ng Panginoon, could you imagine, si Pauline, si Tricia, napakaayos, si JJ, si Jeremiah, song leader ko po ngayon sa, song leader ko po ngayon sa, sa Junior Church. At alam niyo po, kaganda sa kanya, willing talaga siyang matuto. Ay, meron Opo. siyang ganung ugali. May sir. ganun po. Sabi nga ni Ma'am Marnelli, kung as far as yung gift is concerned, talagang gifted si Brother JJ. Joshua Oo, Joshua. pagdating sa Music. music.
Kay brother, ano naman, kay brother Jeremiah, talagang willingness. Gifted siya pagdating sa willingness. Opo. Hindi, Lahat ng magandang gusto niyang boses. matutunan, sir. Gusto Alam niyo po, tutunan pinakanta, pinasolo po siya. Kasi dati narinig niyo yung ano, Jerusalem. Ang taas nun. Pinakanta Opo. namin siya ng ano. Parang bumaba na yung boses niya. Opo, Sabi habang kumakanta siya, nag-uusap kami ni Brother Ivan, wala na. Binata na talaga. Tapos na yung batang maliit. Buo na po yung boses. Pero mga kapatid, could you imagine, ngayon ginagamit mighty na ng Panginoon. Amen. To be honest, ako'y natutuwa dito kay JJ, saka kay JJ. Natutuwa ako sa dalawang to kasi pares ko silang nakasama sa junior church. Opo. Ngayon, of course, si Brother JJ ay naandun, ginagamit ng Panginoon sa media ministry doon sa main auditorium. Pero nakasama ko sila. Kita ko talagang makikita mo na yung anak, yung bata, na may impluensya. May impluensya ng magulang. Nakaya po, may impluensya ng magulang. At yung magulang na may impluensya ng Diyos. Amen. Nakaya niya po, kita-kita ko, sabi ko, wala namang perpektong bata. Nagkakamali pa rin yung mga yan. Pag may pagkakamali yan, nasisita ko pa rin po yan sila. Amen. Pero makikita mo yung sanay silang tumanggap na pagkakamali. Amen. Sanay silang magpakorek. Abay, iba yun. Amen. Wala namang kahit saan ka maghanap ngayon, walang bata talagang perpekto eh. Pero sigurado makakakita ka ng bata na may respeto. Amen. Bata na may willingness na makorek. Amen. Yung lagi siyang I am willing to be corrected. Yun ang maririnig mo sa kanya ay mga kapatid, iba yan mga kapatid. Ibig sabihin, meron talaga siyang nakasanayan na hindi niya gusto, kundi nakasanayan niya na tama. Amen. Yan. Kaya salamat po sa Ako po, Panginoon. nabibless naman ako sa mga anak ni Ma'am Cynthia pag nakikita ko yung pa-travel nila. Amen. Amen. Nag-i-enjoy dun sa mountain climbing niya sa snow. Kasi yun yung mga gusto kong gawin eh. Wow, sabi ko, iba talaga yung blessing ng masunuring anak. Amen. Enjoy nila. And can you imagine, si Pauline and Tricia are already enjoying what they're earning, 'di ba? Pero yung pagpapalaki sa kanila nung kanilang mga magulang at yung tulong ng church na pagpapalaki sa kanila, yun yung resulta ngayon. Kaya na-enjoy nila yung kanilang labor. O, diba? The Amen. fruit of their labor. Mga cum laude pa yan nung gumraduate, diba? Ako cum laude rin po, ma'am eh. Ma'am, may nagtatanong kanino daw nagmana? Ang gaganda daw ng boses ng mga anak nyo. Kay Sir Noel ba daw nagmana? Sabi ni Kay Ma'am Linda. Cynthia yan? Ako sa harap nyo. Mali, mga kapatid, dapat marunong kayong makisama. Medyo kailangan natin ng makiramdam naman tayo. Si Ma'am Cynthia nandito. Pag nandito Sir Noel, kay Sir Noel. Pag nandito si Ma'am Cynthia, sabihin nyo na lang, Ma'am Cynthia, alam ko na kung kanino po nagmana mga anak nyo. Sa inyo po. Yan. Pagka sa Friday naman, Sir Noel, alam ko po sa inyo po nagmana. Pag nabasa nila parehas yan, ito talaga to, nakikisama lang. Pero ako naniniwala ko kay Ma'am Cynthia nagmana. Ay. Kasi, Wala si Noel eh. Okay lang. hindi. Kahit nandito si Sir Noel, sasabihin ko kay Ma'am Cynthia nagmana ang Bakit boses. po, ma'am? Kasi si Ma'am Cynthia nasa choir eh. Ay, Kaibigan ko yung choir conductor eh. Amen. Alam niyo po, ito, kay Pauline, kay Tricia, never na, ako po, of course, naging area leader din po nila ako dati. Trish, kanta ka. Hindi ako, ay sir, hindi po. Alam ko may tatrabaho yun, hindi naman yung mga batang patambay-tambay dyan eh. Meron sila in school, nagtatrabaho pa sila, nag-aaral, nagtatrabaho. Yes sir, yes lang ng yes yung mga yan. Tapos laging nakangiti. Diba? Hindi ko alam kung ngiting natutuwa pa ba sila sa pinapagawa ko. Pero mga kapatid, nakakatuwa maging si Sir Noel. Sir, basta sabihan mo lang kung anong ipapagawa mo sa akin. Ay, Bible study. Yan, talaga pag nag-Bible study, Sir Noel, talagang masaya. Matay may nakikita mo. Kaya ganun yung mga bata. Kasi Sir Noel, kahit sa totoo ako, to be honest, maging area leader, maging subordinate o maging followers area si Sir Noel, hindi madali Siyempre, sa totoo lang hindi madali. Pero, siyempre, yamang siya tinagado ng Panginoon at gusto ko na maging blessing siya. Kasi marami siyang pwedeng i-share sa area po namin doon dati sa Pasay West, ay talagang nakikita, walang tanggi-tanggi. Ngayon, nakita ko sa anak, walang tanggi-tanggi. Kay Ma'am Cynthia, walang tanggi-tanggi. Mga kapatid, makikita nyo na kung anong puno, yun din ang bunga. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen, amen. Salamat po lahat sa Panginoon. Lahat tayo ay bunga ng impluensya ng Diyos. Kaya mga kapatid,
walang didetach sa Panginoon. Nanay ka, huwag ka magdidetach sa Panginoon. Pag dinetach mo na ang sarili mo sa Panginoon, you are simply detaching your children sa Panginoon. Yun ang totoo. Indirectly, dinidetach mo na rin ang anak mo. Bakit? Ikaw ang connection eh. Diba? Connection ka, kumbaga tulay ka. Pag ikaw ang tulay, pinutol mo yung tulay, wala na silang pagkakataon makatawid sa Panginoon. Pinutol mo, patibayin mo yung tulay, patibayin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos para makatawid sila sa Diyos. Amen. Para may kwento sila balang araw, salamat na lang dahil sa mga magulang ko. Ito ako ngayon. Yan. Bakit? May isang tulay na talagang nagpakatibay sa biyaya po ng Panginoon. Okay, kaya Ma'am Cynthia, dami pa natin pwede pag-usapan kasi 126. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay po sa ating pong programa, sa lahat po na nag-comment. Gusto pa namin basahin, pasensya po talaga, hindi natin, baka matanggal po kami sa amin. baka magbabayad po kami, mag-fine po kami sa magiging mangyayari pag nag-extend pa po kami. Kaya muli po, maraming salamat po at ang saya ng pag-uusap, lalong-lalo na po pag pinag-usapan na, mga kapatid, ang pagpapalaki ng bata. Kaya mga kapatid, maraming salamat po ulit sa inyong lahat at of course, sa ating pong mahal na pastor, salamat po sa inyo pong pagpapahintulot na kami po ay maging kabahagi po sa programang ito. Kay Ma'am Marnelly, kay Ma'am Cynthia, salamat po na ako po itinanggap po ninyo dito. Of course, kay Sir Maki, yan, sa ating pong mga host po talaga dito, ay maraming salamat po sa inyo pong pagiging malaking blessing sa amin po mga nakikinig po sa inyo. Okay po, and of course, sa ating pong mga operators, kay Sir John, kay Brother Romer, kay Sir Vince, maring di nyo po sila nakikita, pero sila po ay malaking parte po, malaking blessing para po maging maayos po ang delivery ng salita ng Diyos, at yung pagtanggap nyo rin po dyan. Kasi isang pindot lang ni Sir Jan dyan, wala na kaming boses dito. Isang pindot lang ni pag sinumpong yung Sir Jan, isang pindot lang dyan, wala na tayo lahat. Maglalahong parang bulak ating programa. Kaya salamat na sila po ay nagpapagamit po sa biyaya po ng Panginoon. Of course, at Ma'am Marnelly, huling pambati po. Maraming salamat po ulit, and lahat po ng nakikita natin sa buhay ng pamilya natin, lahat ay biyaya. Amen, amen, Kaya amen. nga sabi ni Pastor Hill nung preaching na the grace of God. It was all only by the grace of God. And manatili tayo sa grasya ng Panginoon. Amen. At manatili tayo sa church natin at sa mga programs kasi doon po tayo lalago. Maging committed to grow this 2025. Kalahati na ng taon. Wow. June na. First episode pala. Uy! June na pala. June Bira, na po. malapit na pala. So maraming salamat for being with us for the past 6 months. Amen. Please be with us again for the remaining 6 months of the year. Amen, Magkita-kita po tayo muli dito pa rin po sa The Baptist Lunch Tuesday edition. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Ma'am Cynthia. Hello, marami pong salamat sa mga comments. Talagang parang magkakasama lang tayo eh. Wala lang dito. Amen, amen. Kaya sa mga magulang, sa mga ama, ina ng tahanan, patuloy tayong namnamin natin yung salita ng Panginoon. Amen. Dati yung Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go. Dati meron akong worry, sabi ko, pinapalaki ko silang ganito. Itetrain ko sila, ganito yung papalaki ko sa kanila. Paano kaya paglaki nila nung araw? Talagang kung yun sa akin puzzle, pero hindi eh. Ipinagkatiwala ko sa Panginoon ang lahat. Totoo pala talaga. Totoo talaga ang salita ng Panginoon. Train up a child in a way he should go. And when he is old, and when he is old, he will not depart from it. At ito pa, itong talagang natutuwa ako dito sa Proverbs 29 verse 17. Correct thy son, and he shall give thee rest. Huwag tayong matakot. Minsan may mga pagkakataon na, lalo na pag malalaki na yung mga anak natin, minsan magiging hesitant tayo na pagsabihan sila. Hindi po. Magulang pa rin natin sila. Sabi ko nga sa kanila, hindi natatapos, hanggang buhay ako, hindi natatapos ang pagiging magulang ko sa inyo. At kahit wala na ako, sana naririnig pa rin ninyo yung sinasabi ko sa inyo lagi. Mananatiling nasa inyo, nasa puso ninyo yung mga sinabi ko. Iyon yung rest na tinatawag eh. Amen. Thy son, and he shall give the rest. He shall give delight unto thy soul. Kaya, wow, amen, amen.
totoo talaga itong Law Children are the heritage. Talagang reward ng Panginoon yung ating mga anak. Hindi sila pabigat sa atin. Bagamat may mga pagkakataon na nagiging problema natin yung mga anak natin, huwag tayong magsawa. Gampanan pa rin natin yung dapat natin. Bigyan sila natin ng magandang pattern. Pagpatuloy natin yung pagiging magulang at huwag gugulangin yung mga anak natin. Pagpatuloy natin, patuloy lang talaga tayo, panalangin natin mga anak natin. Hindi natin alam, minsan nga, nangyayari na yung panalangin natin, hindi pa rin natin ramdam. Amen. Diba, sa totoo lang, talagang abundant, naglalampas-lampasan, umaapaw yung pagpapala sa atin. At kaya ipagpatuloy lang natin yung ating gagampanan bilang mga magulang sa ating mga anak sapagkat sila ipinagkatiwala sa atin. Amen. Kajima. Sabi ni Ma'am Cynthia, dati tinatanong ko pag lumaki to sila, at least nasagot na ngayon. Ang kagandahan maring matagal bago nasagot, pero tamang sagot. Kahit na ang bilis nga nasagot, mali naman yung sagot. Okay, magmadali. Pag-isipan mo na yung sagot. Hindi mga kapatid, totoo. At least ngayon, nakikita, narinig niyo po. Ito po, kaya lagi silang tinuturo. Maghahanap pa ba tayo? Testimony na yan eh. Buhay na patutuo na yan eh. Mga kapatid, pinakinabangan na nila ang in-apply nila mula sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, pinakita, narinig, wala na ako, pero yung nakita nyo, narinig nyo. Dapat ay yan naman natili sa inyo. Even yung mga si John, si Peter, ano sabi nila? May mga nag-uusig sa kanila. For we cannot, pinapatigil na sila, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Wala na, hindi nyo na kami mapipigilan. Ang ginagawa namin, nakita na namin to. Personal namin nakita sa Panginoon Kristo. Narinig na namin to. At alam namin tama to. At no one can stop us from doing what is right. Amen. Kayo ko imagine, yan mananatili sa mga anak po ninyo. Kung pinakitaan nyo sila, pinaringgan nyo po sila ng tama mula sa prinsipyo ng salita ng Diyos, expose po sila sa gawain ng Panginoon, baring wala na kayo, pero ang buhay ninyo nagsasalita pa. Amen. At ang buhay ninyo ay kapakinabangan sa napakaraming tao. Amen. Napakaraming tao. Kaya muli po, maraming salamat po. At maraming salamat. Parang ayaw na natin tapusin ito. No? Nag-umpisa pala tayo mga kapatid. Okay, yun lamang po. Muli po, maraming salamat po. At muli po, sa hindi pa kumakain, sabay-sabay na tayo kumain. In advance, have a great lunch po sa inyo pong lahat. And muli po, let's enjoy the rest of the day. And to God be the glory. Amen. Bye-bye po. See you next Tuesday. Bye. Even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a
lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high, Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for